Video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Pro Tempore Jingo Estrada. Mukhang madadamay po itong si Cheese Escudero at si Jingo Estrada nakasama ni Lisa Marcos sa ginanap na Manila International Film Festival sa Los Angeles County, kung saan isa po sa kanilang kasamahan na si Paulo Tantoco ang namatay dahil sa overdose ng cocaine, mga kababayan po natin. Ako po, sino po ba yung mga nakasama nila? Of course, no, may nakasama sila na isang opisyal ng GMA News, Jingo Estrada, Cheese Escudero, yung opisyal ng MMDA, yung Prasco, no? Ang dalawang Prasco, of course, yung secretary po ng Department of Tourism at ang congressman na si Jock Prasco ay kasama rin po nila. Actually, marami pa silang kasama. May mga kasama din po sila ng mga artista sa ginanap na Manila International Film Festival, no, sa Los Angeles, California. Tandaan natin, mga kababayan, ang kanilang trip ay government sponsored yun. At tapos ang ginawa po nila doon ay nagpulburon lang. So ibang klase sila, no, mga kababayan po natin. Magpupulburon sila sa Amerika pa. Total, no? Tapos sponsored pa ng gobyerno. Kaya ito po yung sinasabi ngayon ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya dito, ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US ang gagawa para walang pressure. Tapos, naku po, mga kababayan po natin. Anyway, puntahan natin mamaya, ha, itong mga komento na itong si Atty. Rowena Guanzon. Pero ito kasi ang iniisip ko dito, mga kababayan po natin. Ano ang magiging paliwanag ng dalawang senador? Dito nakapunto yung reaction video natin ngayon, yung komento natin ngayon. Dito po sa dalawang senador na ito, si Cheese Escudero at si Jingo Estrada. Yung pagkakalam ko, si Cheese Escudero medyo natagalan yan bago makauwi. Jingo Estrada, wala akong idea. Pero si Cheese, ang pagkakalam ko, medyo natagalan po siya sa Amerika. No? And base doon sa mga dokumentong kumakalat ngayon, hindi ko na ipapakita, ha. Mahirap na, no? Ay may 6 po na kasama sa imbestigahan, kasama sa investigation doon sa report police. At ang isa sa sinasabi po ay kasama mismo na confirm ay itong si Lisa Marcos. Kaya iniisip po natin, ano kaya ang magiging paliwanag ng dalawang senador, si Jingoy at si Cheese, sa nangyaring pagkamatay nitong negosyante na si Paulo Tantoco. Okay? Panoorin muna natin ito, mga kababayan. Si Response Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report ito. Actually, Marso, no? March, April, May, June. So, almost 3 months. More than 3 months. Ayon sa Los Angeles County Coroner's Office, 4 na buwan ang mababalita ang pagpanaw nito noong March 4 na buwan pa pala. Kulang pa yung bilang ko. 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos nang Nakakabilib po, mga kababayan po natin, no? Itong Billionaire News Channel. Bakit? Sila lang po yung nagbabalita ng ganyan ngayon, eh. Lalong-lalo na, alam, babanggitin mo si Lisa Marcos. Medyo sensitive yan. Ayaw niya nagpapabanggit sa mga makontrobersyang issue. Yung GMA nga, kakapos lang, delete agad. Yung ABS-CBN at ibang mga network, lalo na po yung mga malalaki, eh, wala pang balita. No? And kailangan actually mabalita ito, mga kababayan po natin. Kasi ang ginastos dyan, no, ay people's money, taxpayers' money. Okay lang sana kung private na trip nila, wala tayong pakialam dyan, no? At okay lang sana kung hindi sila mga empleyado ng gobyerno. Ano yan, mga kababayan po natin, ginastosan niya ng gobyerno. Kaya nang sinasabi ko nga, sa Amerika pa sila magsingot-singot. Diba? Kaya tama po yung sinasabi ni Rowena Guanzon, ipa-hair follicle lahat yung mga yan. Ito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang ang hotel pa lang, mga kababayan po natin, Beverly Hilton Hotel. Mahal niyan, mga kababayan natin. Video sa social media account ng First Lady present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Pro Tempore Jingo Estrada, Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at si Artes pala yan, si MMDA Chairman Artes. Ako, nakalimutan ko yung pangalan. Sulat natin, ha. Si MMDA Chairman Artes. Sino pa? iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, So, ayan, napakarami pa sila mga celebrities na kasama. No, si MMDA Chairman Artes pala yung kasama doon, mga kababayan po natin. No?
Namulaan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Sa kanya pala nanggaling. Ito ang number 1 na pinakasinungaling mga kababayan po natin. No? At non-stop po ito. Alam nyo ba mga kababayan natin, itong tagapagsinungaling ng palasyo, kung wala po siyang press conference, no, bumaba natin sa kanyang pagpa-vlog. At alam nyo ba yung kanyang content? Lahat yan mga Duterte. Ang kanyang content, no, puro anti-Duterte at atake yan kay Vice President Sara at kung ano-ano na lang ang kanyang sinasabi doon. At nakakatawa nga kasi napapaniwala niya yung mga tangang followers niya sa kanyang mga kasinungalingan. No? Parang hindi nga abogado, yung si Claire Castro. Garbage in, garbage out po siya. Ang fake news. Mm. Siya pala ang source ng fake news na ito Ngayon, paano niya masasabing fake news ito? na pinapakalat. Bakit kasi ang haka-haka ang mga inanadate sa Los Angeles CFL na Baka nga naman, di ba? Ganun naman sila eh. Gawin lang nilang haka-haka yung katotohanan. ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, Pero hindi nila na-publish dyan yung kanyang tawag ito, itinerary. Kasi kung gusto talaga nilang patunayan, ilabas sila yung itinerary. Kung kailan dumating si Lisa. March 10, 2025. Okay. Kailan nangyari yun? March 8. So, nandun pa siya. Kung gusto niya pong alamin niya, bilang Vice Presidente, may records po yan. Pakita mo na sa tao. Bakit kay BP Sara mo? Pakita mo sa amin. March 11, karon po, ng event, si First Lady, Sinasabi ng mga nakapanood nun, yung event na yan na sinasabi ni Claire Castro is edited yun eh. Kumbaga, ano lang yun siya, yung throwback lang. with the representatives of Girl Scouts. Girl Scout na yan. Throwback lang na po yan, mga kababayan. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Ayan, nakita pa mga kababayan, luma na daw po yan, sabi ng mga nakapanood ng picture na yan dati. Kumbaga, dinilit lang daw po nila tapos nire-upload nila. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco, dati din siyang Chief Operating Officer. Okay, alam na po natin si Tantoco, no? Sila po yung may-ari ng Rostans, no, na company. So, talagang bigati yan, bilyonary yan, mga kababayan po natin. Alam mo naman yung alam mo naman yung kanilang bisyo, ganyan, pang mayaman kasi na bisyo yan. Kasi mamahalin, no? So, alam niyo mga kababayan po natin, siguro nasubrahan talaga, no? Nasarapan ba? Medyo napalakas yung singhot. Hindi niya na-control kaya ganito yung nangyari. So, ang inaantay natin dito, mga kababayan po natin. So, sana bukas magpalabas, no, ng kanilang official statement itong si Chis Escudero at the same time itong si Jinggoy Estrada. Kasi sila, mga kababayan po natin, no, ay mga official ng gobyerno. And now, may namatay kasama nila sa entourage. So, hindi pwede na hindi sila kasama imbestigahan dyan. At ano yan, si Jinggoy, si Chis, no? Kung isang hotel lang yan sila, naku po mga kababayan po natin, no? Dapat talaga, sabi nga po ni Attorney Rowena Guanzon, dapat lahat sila mag-fire follicle. Para kung sinong positive, video na lang ang imbestigahan. Actually, basahin natin yung ibang komento pa ni Attorney Rowena Guanzon. Kasi Rowena Guanzon, ang galing nito mag-comment mga kababayan po natin. Sabi niya rito, kawawa na naman bagong sekretary ng PCO, Presidential Communication Office, masusukat agad. Galing niya. Bakit? May anomaly agad eh. So, dito ngayon masusukat na naman kung paano nila yan baguhin, kung paano naman nila itwist ang kwento para mapapaniwala nila ang taong bayan at sabihin na fake news lang ang balitang ito. Fake news, Amerika na nga po yung naglabas, no? Body for anti-Claire. Sakit na naman daw sa ulo nito. Kasi, matcha-challenge na naman kung paano niya nga ito papalusutan. Pero palagay ko, hindi ito bukas pag-uusapan sa Frescon. Mukhang ibablock yung mga katanungan na ito. Pero abangan natin bukas. So, ang totoong pakay sa US ay subukan, pigilan, iunahan sila. Pero hindi na maunahan at hindi na rin subukan pigilan kasi lumabas na eh. So, kung biglang tatahimik ang isyong ito, alam na po natin. Magugulat na lang tayo kung ano yung kapalit, no, ng kanilang magiging negotiation sa Amerika. Galit pa naman si Trump sa droga. Iyon ang mga comments po ni Rowena Guanzon. Pagdugtungin natin, sabi niya, bad day for anti-Claire, sakit sa ulo.
So, totoong pakay sa US ay subukang pigilin, inunahan sila. Galit pa naman si Trump sa droga. Iyon. So, nakaani po ng mga maraming reaksyon po si Rowena Guanzon. Ang lakas nito, no? Ang lakas ng kanyang engagement kasi 151 shares. Yung isang post niya, 352. Yung isang shares niya, ang shares niya, yung isa naman is 89. So, ang daming shares nitong si Rowena Guanzon. No? And malakas po yung kanyang engagement. Kaya makakahatak talaga ito ng attention. And palpak lang, dahil alam ko yan ang threat talaga ni Bongbong Marcos sa Amerika na subukan sigurong pigilan na lumabas ito. Pero nahuli na po sila, mga kabayan po natin. Kaya kailangan nilang ipaliwanag ito. And tama po yung sinasabi ni Ms. Rowena Guanzon. Kung talagang wala silang tinatago, no, kung talagang sabihin nila na hindi sila kasama dyan, na sumisinghot, di dapat ang gawin nila, no? Mag-fire follicle sila lahat. And back to you dito kay Claire Castro. Sampal po dito kay Claire Castro ang kanyang ginawa, mga kababayan po natin. Na sinasabi nilang sinungaling pa si Vice President Sara. Paano ngayon lumabas na ang katotohanan na talagang positive, no? Sa pulburon namatay itong si Tanto Ko. So, ano na naman yung palusot niya bukas? Ano na namang propaganda ang kanyang ibablog para mapagtakpan ang isyong ito? Propagandista ito Kaya tibang-tiba itong si Claire Castro. Kasi bayad sa tagapagsinungaling sa palasyo, tapos bayad pa sa kanyang pagiging vlogger. Wow, big time pala itong si Claire Castro, mga kabayan natin. Baka magulat lang po tayo, baka bibili na ito ng Cybertruck. Parang Android din ba? No? Paldo, alam mo naman dyan sa kay Bongbong Marcos. Basta't magaling ka lang, talaga makakapaldo ka dyan. So, yun lang muna yung update natin at abangan na lang natin bukas, no, kung ano po yung magiging statement ni Chis Escudero at ni Jinggoy Estrada. Thank you and God bless. Bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion sa isyong ating pinag-uusapan. Maraming salamat.